Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang mailigpit ng tagapaglingkod ng imperyo ang espiya ng Heavenly Demonic Cult sa loob ng palasyo. Matapos ay agad na nagtungo ang ating bida at ang eunuko upang maipakilala sa mga matataas sa Eastern Depot. Sabi nito sa ating bida na dahil sa ang isang expert martial artist na kagaya niya ay handang sumali sa Eastern Depot, ay sigurado siya na ang kanilang general ay sobrang matutuwa dito. Hindi naman komportable ang ating bida dahil sa sobra nitong daldal, at ngayon pa lamang siya nakakita ng kung sino na mas madaldal pa kaysa kay Heobong. Matapos ay sinabi nito na nandito na sila sa lugar na sinasabi niya nang makarating na sila sa Eastern Hall, na kung saan nanunuluyan ang mga eunuko, ay may napansin naman dito ang ating bida. Sabi nito na masyadong malawak ang lugar na ito at maaring magkasya dito ang halos 3,000 na katao. Kaya naman ay tingin niya na ito ang rason kung bakit ang Royal Palace ng Great Ming Empire ay punong-puno ng mga eunuko. Agad naman na nagtanong ang eunuko sa gwardya na kung ang kanilang general ba ay nakabalik na, sumagot naman ito dito na hindi pa ito nakakabalik magmula nang umalis ito. Kaya naman ay sinabi niya na mukhang pati na din ang right emissary ay hindi pa din nakabalik, na agad naman na sinang-ayunan ng gwardya. Sa isip naman nito na tingin niya ay ang trabaho ng mga ito ay tumagal hindi gaya ng inaasahan, at mukhang ito ay dahil sa nakabalik na ang Prinsipe Chen, kaya naman ay hindi na nito alam kung ano ang gagawin ngayon, dahil hindi nito maari na papasukin ito sa loob ng Eastern Hall nang wala ang general, kailangan niya ng kahit na ang permiso ng right emissary. Napapatanong naman si Yuun sa kung ano ang nangyayari ngayon. Matapos ay kinausap naman siya ng eunuko na dahil sa ang general ay hindi pa nakakabalik ay mas maganda kung pupuntahan muna nila ang emissary Jium sa guest hall, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Kaya naman ay sinabi nito na ang daan patungo sa guest hall ay hindi naman ganun kalayo. Nang bigla naman na natigilan si Yuun at napalingon sa malayo, nagtaka naman dito ang eunuko at tinatanong kung may kung anong problema ba ito. Napapatanong naman ang ating bida na kung ano naman kaya itong kakaibang enerhiya ang kanyang nararamdaman at ang isang ito ay parang mula sa ibang mundo. Sa Eastern Hall Northern Manor, Eastern Faction Guest Hall naman ay may mga nakapilang mga mandirigma, at isa sa mga ito ay si Heobong at nagpapanggap sa anyo ng ibang tao. Ngunit napapaisip naman siya na kung ano na ang kanyang gagawin at sa isip nito ay nagsisisi na siya dahil sa ginawa niya ang bagay na ito. Gaya ng palaging nangyayari, si Heobong ay sumunod sa kanyang Lord Xian Yuun at sumama sa ginawang paglalakbay nito. Kagaya ng Darkness Sect leader na nagawang mapasok ang palasyo, si Heobong ay naitalaga upang manmanan ang isang pinaghihinalaang espiya at huwag hahayaan na mahiwalay ito sa kanya, at mabuti na lamang at matagumpay na nagawa nito ang kanyang trabaho na direktang makausap ang espiya na nakatalaga sa kanya papasok sa palasyo. Naatat naman na nakapasok si Heobong sa loob ng Eastern Depot sa pag-aakalang maganda ang magiging takbo ng kanyang ginagawang trabaho. Siya ay nagawang mapili bago pa niya magawang makakuha ng impormasyon, sa isip naman nito na kailangan niyang makaalis dito kaagad upang magawang maibalita ito sa kanyang Demon Lord, ngunit sa nakikita niyang sitwasyon ngayon ay mukhang wala ng paraan pa para makatakas dito. Sa isip ni Heobong na ang mga tao na kasama niya na napili ay mga talentado din pagdating sa martial arts, ngunit ang mas ikinakabahala niya ay hindi nito matukoy kung anong martial arts realm ang emissary Jium na nakaupo sa kanilang harapan. May malalim naman na iniisip ang Eastern Depot left emissary na si Jium Ye. Naalala nito ang mga nangyari nang nakipagkita ito sa isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts. Sabi sa kanya nito na dahil sa ang seremonya para sa pagtatalaga sa Crown Prince ay sa gaganapin na Dano Festival, ay inutusan siya nito na baguhin ang lahat ng kanilang mga gagawin. Sumagot siya dito na ang lokasyon ng Imperial Palace Guardian ay hindi pa malinaw sa ngayon, at ang mga nauna ay nagbuwis ng buhay dahil sa minaliit nito ang mga kalaban. Dagdag pa nito na kung mamadaliin nila ang mga bagay dahil sa naganap na insidente sa Abandoned Sword Valley ay maaring hindi sila magtagumpay. Nang bigla naman siyang binigyan ng isang atake ng master. Sabi nito na isa lamang siyang tagasunod nito, at ang ayaw niya ay ang sumasagot ang mga ito sa ipinag-uutos niya, kaya naman ay sinabi nito na sundin na lang niya ang kanyang inuutos dito. Naiinis naman ito dahil sa totoo pala na siya ang pinakabaliw sa 6 na mga sect leaders,
at anong lakas ng loob nito upang sugatan ang kanyang muka habang siya ay isang espiya sa loob ng Imperial Palace. Mabilis naman na natapos sa pagpapaliwanag ang alalay nito sa kanya habang abala ito sa kanyang iniisip. Sabi naman dito ni Heobong na bakit nakaupo lamang doon ang emissary at walang ginagawa. Kailangan nito na magsalita na ng mabilis at sabihin na ang lahat na nanaisin nito dahil kailangan na niyang makaalis kaagad. Nang bigla naman itong umubo, sa nangyari ay nagtataka naman si Heobong na kung bakit siya tinitignan ng mga ito ng kakaiba, nang bigla naman nagtanong ang emissary na kung sino sa kanila ang umubo. Sa isip naman ni Heobong na mukhang nakagawa siya ng pagkakamali, at dapat ay tumahimik na lang ito, at pakiramdam niya ay hindi maganda ang mga susunod na mangyayari. Dahil sa walang sumasagot ay galit na inulit ng emissary kung sino sa mga ito ang umubo. Hindi naman makapaniwala si Heobong sa nangyayari dahil sa nagalit agad ito dahil lamang sa pag-ubo at ang taong ito ay nababaliw na. Nang nagulat naman siya nang makita ang lahat na nakatingin sa kanya, nakita naman ito ng eunuko na pumili sa kanila. Sabi nito na siya ay si Muchang, ngunit ito ang kanyang unang araw kaya naman ay wala pa itong kahit na anong nalalaman sa loob. Kaya naman ay sinabi nito na sana ay patawarin niya na lang ito. Sabi naman nito kay Heobong na sinusubukan niya na mag-isip, at anong lakas ng loob nito na umubo. Dahil dito ay humingi naman siya ng tawad sa emissary. Ngunit dahil sa hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Heobong na pambabastos sa kanya ay agad naman siyang sumugod dito. Ngunit nakita naman ito ni Heobong, kaya naman ay agad din itong nakaiwas. Nang makalayo si Heobong, ay napasabi ito na ang pag-atake niyang iyon ay labis niyang ikinatakot at ang kanyang bungo ay nawasak na sana kung hindi siya naging alerto. Sabi naman dito ng emissary na hindi lamang niya ito binastos dahil sa pag-ubo nito, ngunit ngayon ay iniwasan pa niya ang kanyang parusa, kaya naman ay sinabi nito kay Heobong na ngayon ay ipaparanas niya dito kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng Eastern Depot. Matapos ay agad siyang sinugod nito. Kaya naman ay napaisip si Heobong na kung ano na ang kanyang gagawin sa sitwasyon na ito dahil sa mas magiging komplikado ang lahat kapag iniwasan niya pang muli ito, ngunit maari naman siyang mamatay kapag hindi siya umiwas dito, kaya naman ay agad itong umiwas sa atake ng emissary at ito ay tumama sa kanyang kasamahan na nasa kanyang tabi. Agad naman na nag-utos ang eunuko na ang lahat ay magsipag-alis na dahil sa maaaring mamatay sila dahil sa tindi ng galit na mayroon ngayon ang emissary. Ngunit dahil sa ginagawang pag-iwas na ito ni Heobong ay unti-unting nauubos ang mga kasamahan nito dahil sa matinding galit na mayroon ang emissary, ngunit hindi din ang tagal ang ginagawang pag-iwas na ito ni Heobong at matagumpay din siyang natama ng atake nito sa kanyang katawan, kaya naman ay napatalsik ito ng malayo. Sabi nito na maari niyang ikamatay iyon kung sakaling hindi siya gumamit ng enhanced energy para ipang-depensa, at ngayon ay huli na para magawang makatakas sa isang ito. Kaya naman ay sabi ni Heobong na wala na siyang pagpipilian pa kung hindi ang labanan na ito, kaya naman ay agad niyang inatake ang emissary na matagumpay naman na tumama dito. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang kanyang mga kasamahan, at pati na din ang eunuko na pumili sa kanya. Dahil sa paglaban ni Heobong ay mas lalo nang nagalit ito sa kanya at inatake siyang muli nito, ngunit madali lamang na naiwasan ito ni Heobong at nakapagbigay dito ng matagumpay na pag-atake gamit ang kanyang paa. Sa nangyari ay napaatras naman ng bahagya ang emissary, kaya naman ay agad na naghanda ulit si Heobong ng isang fist technique. Dahil sa hindi na magagawa pa na maiwasan ito ng emissary ay nilakasan na lang nito ang kanyang enhanced energy upang makatulong sa pagdepensa. Matapos naman na inatake ito ni Heobong ay walang nangyari, kaya naman ay bigla itong nagtaka dahil sa gumamit ito ng enhanced energy barrier. Nakita naman itong pagkakataon ng emissary upang simulan na atakihin si Heobong, dahil dito ay nagsimula naman na dinasabayan ng pag-atake ito ni Heobong. Sa nangyayari naman ay napapatanong ang emissary kung sino ang taong ito, dahil sa hindi niya magawang mako-counter-attack ito at ang tangi lamang niyang magagawa ay ang maipalihis ang mga atake nito, at napapahanga siya sa taglay ni Heobong na malakas na sword technique. Nang nakakuha ng pagkakataon si Heobong na umatake sa kanya ng tuluyan, ay sa isip nito na kailangan lamang niya na maglagay ng chi upang mapalakas ang kanyang enhanced energy barrier upang hindi ulit ito tumama sa kanya. Ngunit bigla naman siyang hinawakan nito,
kaya naman ay masaya nitong sinabi na mukhang nais ng isang ito na pigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso dahil sa hindi ito makakaatake pabalik, ngunit ang kanyang kamay ay nababalot ng kanyang chi, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa tinanggal nito ang isa niyang braso. Sa nangyari ay bigla naman itong napasigaw sa matinding sakit na nararamdaman niya, matapos ay mabilis na umatras ito. Napapatanong naman siya na kung papaanong ang isang hamak lamang na miyembro ng Embroidered Uniform Guard ay ganito kahusay pagdating sa martial arts. Matapos ay nagtanong naman ito kay Heobong kung saan banda ito napinsala. Sa nangyari ay napapaluhan naman dito si Heobong dahil sa ang boses at ang itsura nito ay kilalang kilala niya, at ito ang kanyang Demon Lord Xian Yuun. Matapos ay binati naman siya nito dahil sa magaling na pagganap sa inuutos nitong trabaho sa kanya. Nagtataka naman si Heobong kung talaga bang nagawa niya ng maayos ang iniuutos nito sa kanya, kaya naman ay sinabi ni Yuun dito na nagawa niyang matagpuan ang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Di naman makapaniwala si Heobong na ang taong kanyang kinakalaban ay ang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nagtataka naman ang emissary sa nangyayari at hindi ito naniniwala na ang isang martial artist na kagaya ng nasa kanyang harapan ay nagmula sa Embroidered Uniform Guard, at mukhang hindi ito mula sa Royal Palace, kaya naman ay sino naman itong taong nasa kanyang harapan. Nang bigla naman na natigilan ang ating bida dahil sa muli na naman nitong naramdaman ang kakaibang enerhiya at ngayon ay papalapit na ito sa kanila. Kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy kay Heobong at inutusan na maghanda ito sa pagtakas o hindi kaya ay ang magtago kapag binigyan na niya ito ng signal, na sinang-ayunan naman nito. Naramdaman din ng emissary ang mabilis na parating sa kanilang kinatatayuan, kaya naman ay inutusan nito ang lahat na kuhanin ng mga ito ang kanilang mga sandata at humanda sa pagdepensa. Nagtanong naman ang iba sa bigla nitong nais na gawin nila. Kaya naman ay napasigaw na lang ito na wag na silang magtanong pabagkos ay sumunod na lamang sila sa kanyang sinasabi. Maya-maya pa ay bigla naman na nakaramdam ng takot ang mga gwardya nito dahil sa kakaibang enerhiya na kanilang nararamdaman, matapos ay isa-isa naman na nagsidatingan ang kanilang inaasahan na dumating, kaya naman ay napasabi na lang ang ating bida na hindi lamang isa o dalawa ang paparating, dahil napakarami ng mga ito. Sa nangyari ay bigla naman na kinabahan ng emissary, sabi niya na ang mga ito ay ang mga taga-silbi ng palasyo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napansin naman nito na may mga nakakatakot at kakaibang enerhiya ang mayroon sa mga ito. Ngunit alam naman niya ang patungkol sa mga ito at sila ay hindi mga normal na mga tagalingkod. Ngunit hindi din mga martial artist ang mga ito, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman ang ipinunta ng mga ito dito. Sabi ng pinuno ng mga dumating na nanghuhuli sila ng mga daga na nagawang makapasok ng palasyo, ngunit siya lamang ang natitirang nandito, at ito ay ang Royal Palace Second-Rank Servant Treasurer, yung Wool. Dahil dito ay napatanong naman ang emissary sa court lady na kung anong tinutukoy nito, nang bigla naman siyang nagtaka. Dahil sa ang dalawang kanina lamang na kalaban niya ay bigla na lang nawala, at mukhang nagawang makatakas ng mga ito noong biglaang namatay ang mga ilaw sa paligid. Sabi naman ng court lady na matagal na niyang minamanmanan ang Eastern Faction Guest Hall dahil sa alam nito na mayroong nakatagong espiya dito. Dahil sa sinabi ng court lady ay nagalit naman ito at tinatanong na kung anong espiya ba ang tinutukoy nito, at hindi ba nito alam na ito ay ang teritoryo ng Eastern Depot. Dagdag pa nito na kahit pa isa siyang Royal Palace Treasurer ay wala itong karapatan na magtungo sa kung saan ito naisin. Sumagot naman ito na hindi siya naparito bilang isang head ng court ladies. Sa sinabing ito ng court lady ay nagtataka naman siya. Kaya naman ay sabi nito sa emissary na naparito siya bilang ang first in command ng Imperial Palace Guardians, Free Grade Supreme na matagal na niyang pinaghihirapan na mahanap. Sa nangyari ay gulat naman ito. Ang Royal Palace Hidden Force, ay ang Imperial Palace Guardians. May mga usap-usapan na ang Imperial Palace Guardians Martial Arts ay nagtataglay ng level ng martial arts na kahit na ang ibang mga taga-Jianghu's martial artist ay hindi magagawang malagpasan. Si Jiung Ye na inilaan ng buong oras sa paghahanap sa mga Imperial Palace Guardians, ay nagawang maghanap sa Embroidered Uniform Guards at ganun na din sa loob ng Western Depot.
Napapatanong naman ito na mukhang madami nang nalalaman ang court lady, at kung lalabanan niya ba ito ngayon na putol na ang kanyang isang braso. Kaya naman ay sinabi nito sa court lady na kung hindi ba nito naiisip na mukhang sumusobra na siya sa pag-aakusa sa kanya ng ganito, dagdag pa nito na hindi niya magagawang mapagbintanggan siya at gaya ng nangyari sa kanyang braso na naputol, ay kahit sila ay biktima din sa sinasabi nitong akusa sa kanya. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa sinabi sa kanya ng court lady na kung ano naman sa kanya kung nagtamo ito ng pinsala, dahil para sa kanyang paningin ay isa pa din itong daga na nagawang kagatin ng isa pang katulad niya na daga. Matapos ay agad na nagutos ang court lady sa mga kasama nito na ang lahat ng naririto ay arestuhin, at kapag may tumanggi ay papaslangan ang mga ito, mabilis naman na kumilos ang mga kasama ng court lady upang arestuhin ang mga ito. Sabi naman ng ibang gwardya na labanan nila ang mga ito, dahil kahit na mula ang mga ito sa Imperial Palace Guardians ay mga babae pa din ang mga ito. Ngunit sa nangyari ay madali lamang na tinatalo sila ng mga babae na mula sa Imperial Palace Guardians. Sabi naman ng isa na ang mga ito ay gumagamit ng palm technique kahit na hindi naglalagay ng chi sa mga kamay ng mga ito. At ang mga ito ay ibang klase, dahil sigurado siya na tanging mga kamay lamang nito ang gamit nila ngunit sa pakiramdam niya ay ang mga kamay nito ay may mga bakal na nakapalibot dito, kaya naman ay umatras ito at napasabi na ang mga sandata nila ay walang epekto sa mga ito, kaya naman nang sumugod ulit ang babae sa kanya, ay pinalibutan niya ng enhanced energy ang kanyang sandata, kaya naman nang matagumpay niyang atakihin ang babae ay agad na naputol ang braso nito. Sa nangyari ay napangiti naman siya dahil sa ang ataking gamit ang enhanced energy ay gumagana pala. Totoong matitigas at matitibay ang mga katawan ng mga ito, ngunit hindi ito kasing lakas ng kagaya ng paggamit ng Divine Indestructible Vajra Arts, ngunit dahil sa ginagawa nitong pag-iisip, ay mabilis naman siyang napaslang ng babae sa kanyang harapan, kaya naman ay bago ito malagutan ng buhay ay napatanong pa ito na kung hindi ba sila nakakaramdam ng sakit. Matapos ay para naman itong baliw na nakangiti sa kanya. Nababahala naman ang eunuko sa kanyang mga nakikitang nangyayari sa paligid, kaya naman ay nagutos ito na huwag nilang ibababa ang kanilang mga depensa, at palibutan ang kanilang mga sandata ng enhanced energy at unahing targetan ang kanilang mga lalamunan. Nang bigla naman itong napansin ang mga papasugod sa kanya, kaya naman ay mabilis na kumilos ito upang magawang targetan ang mga lalamunan ng mga ito at mapaslang, na matagumpay naman niyang nagawa, ngunit may isa naman siyang napansin na hindi niya nagawang mapatamaan sa lalamunan, sabi nito na nagawa naman niyang matanggal ang isa nitong braso ngunit parang wala man lang naging epekto ito sa kanya. Kaya naman ay agad niyang binigyan ito ng madaming mga pag-atake ngunit madali lamang na naiiwasan ito ng babae. Ngunit mabilis naman na nakapaghanda ito at nagawang atakihin ang eunuko mula sa kanyang likudan, na agad naman niyang napaslang sa pamamagitan ng pagtanggal ng ulo nito. Ngunit mabilis naman na may lumapit pa na isa sa kanyang likudan, at nagawa siyang atakihin sa kanyang katawan. Sabi nito na ang pakiramdam niya sa natamong atake na ito ay parang sinusunog ang loob ng katawan niya, kaya naman ay naghanda ulit ito, at inatake ang isa pang babae ngunit mabilis naman na nakaiwas ito. Matapos ay muling naghanda ang babae, at matagumpay na tinamaan siya ng malakas sa kanyang katawan. Matapos na masaksihan ng emissary ang nangyaring ito sa isang eunuko, ay napasabi na lang ito na ang flame chi na kanilang ginagamit ay sobrang kakaiba upang maging isang yang energy, at isa lamang itong chi ng purong apoy wala ng iba pa. Nang bigla naman na may dumating sa kanyang harapan, matapos ay mabilis na umatake ito sa kanya. Ngunit nang makalapit ito ay nahawakan naman niya ang kamay ng babae, at sinabi na mukha yatang minamaliit siya ng mga ito dahil lamang sa naputol ang isa niyang braso. Matapos na atakihin ang emissary ng isang babae at magawa nitong mahawakan ang isa nitong braso, ay agad naman niya itong pinutol, matapos ay sinipa niya ito, upang tumalsik ng malayo na nakita naman ng dalawa pa niyang kasamahan. Kaya naman ay napangiti sa mga ito ang emissary at sinabi na ganito din ang kanilang dadanasan pag lumapit pa sila. Matapos ay itinapon na nito ang kamay ng babae at sumipol sa kanyang mga tagasunod. Sabi nito na pinapahintulutan na niya ang paggamit ng demonic blood reversion art, sumang-ayon naman ang lahat ng mga tagasunod nito. Sa narinig na ito ng court lady ay nagtataka naman siya sa sinabi nito.
Nang bigla naman na nagbagong anyo ang isang gwardya ng emissary, sa nangyari ay nagtataka naman ang ibang mga gwardya ng Eastern Depot na kung papaanong nakapasok ng palasyo ang ganitong klase ng halimaw. Matapos ay galit na sinabi ng court lady na kung anong ginagawa pa nila, at kung bakit pinapanood lamang ng mga ito ang halimaw na nakapasok sa kanilang Imperial Palace, kaya naman ay sinabi nito na magsisugod na sila ngayon din. Sa sinabing ito ng court lady ay agad naman na sumunod ang mga ito at sumugod, ngunit mabilis naman silang nahuli ng halimaw na ito at ipinag-untog sa isa't isa, matapos ay may isa naman na sumugod sa likudan nito, at nagsagawa ng atake sa kanyang katawan, ngunit gaya ng dalawang nauna ay mabilis din siyang nahuli nito, at malakas na idinikdik sa pader. Sa likudan nito ay ang lahat ng mga tagasunod ng court lady ay pinagtutulungan ng madaming bilang ng mga martial artist na gumagamit ng demonic reversal art, ngunit madali lamang silang natatalo ng mga halimaw na ito. Matapos naman na tumalsik ang ulo ng isa sa mga tagasunod ng court lady, ay nagulat naman ang ibang mga nagtatago, sabi ng isa sa mga kasamahan nito na tumahimik lamang siya dahil baka makita sila ng mga ito, at kung magkataon ay lahat sila ay mapapaslang. Dagdag pa nito na mukhang sila na lamang ang mga natitirang buhay, at walang kahit na sino sa kanila ang may kakayahan na labanan ang mga ito kaya naman ay kailangan na nilang makatakas. Ngunit nagtataka naman ito sa mga nangyayari, dahil sa kaguluhan na ginagawa ng mga ito ay dapat ang mga gwardya sa labas ay dumating na sa lugar na ito upang matignan ang sitwasyon, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit walang kahit na sino ang nagtutungo sa kanila. Nang bigla naman na may palm attack sa kanyang balikat, kaya naman ay tinignan niya agad ito, nang makita ay nagtataka siya dahil sa patak ito ng dugo. Kaya naman ay lahat sila ay napalingon paitaas at mula dito ay nakita nila ang isang tagasunod ng court lady na nagmamasid lamang sa kanila. Kaya naman ay sinabi ng mga ito na magsipagtakbo na sila, sa nangyari ay agad naman na sinundan sila ng babae upang paslangin. Sabi ng isa na sa ganitong sitwasyon ay hindi nila magagawang matakasan ang isang ito, ngunit bigla naman itong hinablot ang isa nilang kasama na tumatakbo. Sabi nito na kailangan na niyang isakripisyo ang isa sa mga ito kaya naman ay inihagis niya ito sa humahabol na babae, ngunit madali lamang niya itong napaslang. Sabi niya na kaunti na lang ay magagawa na nilang makalabas dito. Nang bigla naman na nagtungo ang babae sa kanilang harapan, kaya naman ang mag-umpisa na ulit na sumugod ito, ay inihagis niya ang isa pa niyang kasamahan upang isakripisyo. Tinanong naman siya ng isa pa na kung ano ang ginagawa niya. Sumagot naman siya na wala na siyang iba pa na pagpipilian, dahil kahit sino sa kanila ay dapat na makaligtas sa lugar na ito upang magawang ma-alerto ang iba pa, nang bigla naman na bumungad sa harapan nila ang babae upang paslangin sila. Kaya naman ay mabilis niyang itinulak ito sa harapan ng babae, sa nangyari ay takot naman ito habang kakaharapin na niya ang kanyang kamatayan, nang bigla naman na dinakot ng malahalimaw na gwardya ang babaeng humahabol sa kanila, at inihagis sa di kalayuan. Napasabi naman siya na hindi pa siya patay, at mukhang nailigtas siya ng halimaw na ito sa kanyang harapan, kaya naman ay napasabi na lang siya na ang mga halimaw na ito pala ay nasa kanilang panig. Nang bigla naman at tinanggalan siya nito ng ulo, sabi naman ang natitira na mukhang nagkamali sila ng hinala at ang daan palabas sa lugar na ito, ay hindi umiiral, matapos ay agad siya nitong pinagpira-piraso. Sa kabilang banda naman ay sinasabi ng court lady na mukhang tama siya ng hinala sa emissary. Sabi naman nito sa court lady na wala na siyang oras pa para sa mga pag-uusap at kung sakali na susuko ito sa kanya ay hahayaan niya itong mabuhay pati na din ang mga kasamahan nito. Sa isip niya na ang kanilang unang layunin ay ang matunton ang mga Imperial Palace Guardians, at ang pananggagalingan ng kakaibang enerhiya, nang bigla naman siyang sinagot ng court lady na mukha yatang nagiging gaaman ito, sa sinabing ito ng court lady ay nagtataka naman ang emissary. Kaya naman sabi sa kanya nito na kung inaakala niya ba na sapat na ang mga halimaw na ito upang magawang mapabagsak ang Imperial Palace Guardians, at mukha yatang minamaliit niya ang mga ito. Kaya naman ay sa isang zenyas ng kamay nito, ay may dalawang malakas na nilalang ang dumating sa kanyang tabi, natigilan naman ang emissary sa kanyang nakita, dahil ang dalawang dumating sa tabi ng court lady, ay ang mga court maid supervisor.
Matapos ay inutusan nito ang dalawang dumating na tulungan nila ang mga taga-silbi na ligpitan ang mga halimaw na sinang-ayunan naman ng dalawa, matapos ay mabilis naman na umalis ang dalawa upang magtungo sa mga halimaw. Sa lugar naman ng mga taga-silbi ay nahihirapan sila na talunin ang bawat isa sa mga halimaw na kanilang mga pinagtutulungan, ang mga ito ay madali lamang na nahuhuli at inihahampas sa lupa upang paslangin. Kaya naman ay sa labis na tuwa ng isang halimaw ay sinabi niya sa mga ito na dahil sa mahihina ang mga ito ay hindi man lamang nila magawang magausan ang katawan niyang ito, nang bigla naman na humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan, nagulat naman ang isa sa kanyang nakitang iyon, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang nangyari sa kanya. Nang makita niya ang may gawa nun, ay agad itong sumugod at tinatanong ang babae kung hindi ba niya sila nakikilala, ngunit nang umatake na ito ay nabigyan naman siya ng isang counter-attack ng babae. Sa isip nito na ang pakiramdam niya nang tumama ang blade nito sa kanyang katawan ay parang nagbabaga, matapos ay agad naman na hinawakan siya ng babae sa kanyang braso, gamit ang nagbabaga nitong kamay matapos ng ilang sandali pa ay agad na sumabog ang braso na hawak-hawak ng babaeng ito. Matapos ay tinitigan naman siya nito ng masama, at pagkatapos ay inatake ang kanyang mga paa, sa nangyari ay agad namang napaluhod sa harapan nito ang malaking halimaw. Napasabi naman siya na ibang-iba ang isang ito kumpara sa mga courtmaid na kinakalaban nila kanina, at mukhang ang isang ito ay isang malakas na martial artist. Matapos naman niyang iutos sa iba pa na atakihin ng lahat ang dalawang ito ay humiwalay na ang ulo niya sa kanyang katawan. Matapos ay agad naman na nagsisugod ang mga courtmaid, at sabay-sabay na ginamit ang kanilang nagbabagang kamay sa katawan ng isang gwardya, matapos ay pinagtulungan na ng lahat ang apat na natitirang mga gwardya kasama ang dalawang court supervisor. Sa nakikitang ito ng emissary ay napapasabi na siya na mukhang nasa hindi magandang kalagayan na sila. Dahil kahit na ang matitigas na katawan ng mga ito ay hindi nila magawang mapawalang bisa ang kanilang mga flame attack, kaya naman ay mayroon na lamang siyang isang pagpipilian, kaya naman ay habang nagmamasid sa mga nangyayari ang court lady, ay agad naman siyang nagtungo sa likudan nito upang mabilis na paslangin ang babae, ngunit nang sinimulan na niyang gawin ito, ay mabilis lamang na nasalag ito ng court lady, matapos ay bigla naman siyang nahuli at nasakal nito. Matapos ay sinabihan siya na hindi maganda ang ginagawa nitong biglaan lamang na pag-atake sa likod ng kung sino, dahil dito ay nilagyan niya ng malakas na inner energy ang kanyang kamay, at ipinang-atake sa court lady, ngunit bigla naman itong nagulat dahil sa ang braso nito ay parang nababalot sa isang diamante, matapos ay sinabi dito ng court lady na hindi na niya hahayaan pa na buhayin ang kagaya niyang espiya sa loob ng Imperial Palace. Sa isip naman nito na ang pakiramdam niya ay ang kanyang leeg ay malapit ng madurog, kaya naman ay bigla nitong ginamit ang demonic blood reversal art at nagawang makawala sa kamay ng court lady. Sa nangyari ay bigla naman na napaatras siya dito, ngunit bigla naman na nagulat ang emissary dahil sa may kung sino ang humawak sa kanyang ulo, matapos ay nagpalabas naman ito ng malakas na electric shock. Sa tindi ng sakit na naramdaman niya sa ginawang ito ng ating bida sa kanya ay hindi naman ito maiwasan na mapasigaw, nang matapos ay mabilis naman na bumalik ito sa dati niyang anyo, at bumagsak sa sahig, matapos ay sinabi nito kay Yuwon na ang akala niya ay tumakbo na ito paalis sa lugar na ito, nang bigla naman na nawalan na ito ng buhay. May nararamdaman naman na kakaibang enerhiya ang court lady sa ating bida, at gamit lamang ang isang lightning attack ay nagawa na niyang mapaslang ang malahalimaw na emissary, at ang taong ito ay mapanganib. Sa isip naman ng ating bida na mukhang nag-iingat sa kanya ang isang ito kaya naman ay tingin niya na susubukan na muna niyang kausapin siya, sabi ng ating bida sa court lady na hindi nito nais na makipaglaban sa kanya, nagtaka naman ang babae sa kanyang sinasabi, kaya naman ay ipinaliwanag dito ni Yuwon na naparito lamang siya dahil sa kailangan niya ang taong ito, at hindi para maging kaaway ang royal family. Sa sinabing ito ni Yuwon ay bigla naman na nag-apoy ito sa galit. Sabi nito kay Yuwon na anong lakas ng loob nito na paglaruan siya. Siya na isa sa 3 Great Supreme ng Imperial Palace Guardians, dagdag pa nito na kung sa tingin ba ng ating bida na pagkakatiwalaan niya ang mga salita na mula sa taong nang himasok sa loob ng Imperial Palace na parang isang kwarto lamang niya,
Sa isip naman ni Yuwon na lumayo siya dito sa lugar na ito kanina dahil sa nakakaramdam ito ng kakaibang enerhiya, ngunit ngayon ay sigurado na siya na ang enerhiya na naramdaman niya ay ang Imperial Palace Hidden Power. Palagi niyang nababasa sa mga naiwang sulat ng mga dating Demon Lord na hindi nila dapat sirain ang kontrata sa Imperial Palace, dahil sa ang pagtatansya sa hidden power ng royal family ay napakahirap, at ang kanilang kapangyarihan ay ibang-iba sa mga normal na martial arts. Nang bigla naman siyang sinugod ng court lady at sinasabi sa ating bida na nais niyang makita kung gaano kahusay ito. Kaya naman ay agad na sinalag ni Yuwon ang ataking ginawa ng court lady sa kanya. Sa isip naman ni Yuwon na mukhang inilagay nito ang kanyang apoy sa kanyang kaliwang kamay dahil sa inaakala nito na ang kanyang unang atake ay magiging matagumpay, kaya naman ay sabi ni Yuwon dito na lalabanan na niya ito, ngunit habang papaatake ang ating bida ay napapatanong naman ito dahil sa nakikita na nito ang kanyang magiging kamatayan ngunit mukhang hindi niya balak na iwasan ito, na matagumpay naman na tumama sa muka ng court lady. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay nawala naman sa balanse ang court lady, ngunit bigla naman niyang tinignan ng masama ang ating bida, at mabilis na nagtungo sa likod nito habang naghahanda ng isang malakas na pag-atake. Mabilis naman na napansin ito ni Yuwon upang magawang atakihin ang court lady gamit ang kanyang braso, sa nangyari ay malakas naman na tumilapon ito sa malapit na pader. Ngunit nang mawala ang usok dahil sa pagkakatilapon nito sa pader, ay mabilis naman na sumugod ulit ito sa ating bida. Sa nangyari ay mabilis naman na nakadepensa dito si Yuwon, ngunit nagpatuloy pa sa pag-atake ang court lady. Sa nangyayari ay napapasabi naman si Yuwon na sigurado siya na tinamaan niya ito sa kanyang mukha ngunit mukhang hindi ito nakakaramdam ng kahit na anong sakit, nang bigla naman na naitulak ang ating bida nito. Matapos na makakuha ito ng kanyang balanse, ay may bigla naman itong napansin. Nakita nito ang mga papalapit na mga apoy sa kanyang direksyon, at hindi din nagtagal ay may malakas na apoy ang lumabas sa kinatatayuan ni Yuwon, ngunit agad naman na nakaalis dito ang ating bida bago pa man ito tumama sa kanya, at mabilis na nagtungo sa harapan ng court lady. Kaya naman ay agad itong dumpensa at napapatanong na kung kailan pa nito nagawang makaalis sa kanyang malakas na atake na iyon, matapos na magpalabas ng malakas na atake si Yuwon, ay sa lakas nito ay tumagos sa likudan ng court lady ang shockwave nito, na matagumpay naman niyang nadepensahan at makatayo sa kanyang kinatatayuan. Matapos ay napansin ito ni Yuwon, sabi nito na mukhang may kakayahan ito na magpagaling na kagaya ng abilidad na mayroon ang nanomachine. Ngunit ang natitirang flame chi nito sa kanyang kamay ay mukhang nais na kumalat sa kanyang braso, at namamangha ito para sa isang babae na magkaroon ng ganitong klase ng fire chi kahit na ito ay mayroong yin energy sa kanyang katawan, at katulad ito ng yin energy na nagawa niyang makuha sa pamamagitan ng heavenly demonic energy sa anak ng unrivaled sword. Matapos ay hinaypan lamang ito ni Yuwon upang agad na mawala. Sa nakitang ito ng court lady ay napapasabi siya na ang ating bida ay may hindi kapanipaniwalang bilang ng yin energy. Hindi pa ito ang kanyang buong lakas ngunit hindi pa din siya makapaniwala na madali lamang niyang matatanggal ito. Matapos ay sinabi nito kay Yuwon na mukhang nagawa niyang mapasok ang Imperial Palace nang dumedepende lamang sa kanyang lakas upang mailigtas siya. Sinagot naman siya ni Yuwon at sinabi na wala itong kahit na anong intensyon na gawing kaaway ang Imperial Palace, at kung hahayaan niya ang ating bida na dalhin ang isang ito ay tahimik na siyang lalabas sa lugar na ito. Dagdag pa ni Yuwon na ang isang ito ay isang espiya na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na nagpaplano na guluhin ang mundo ng mga taong naninirahan sa Jiangho, at ito lamang ang kanyang pakay, at tingin nito na wala naman siyang mapapala sa mga ito. Nagtanong naman ang court lady na kung ang lahat ba ng ito ay upang magawang mapigilan ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, na sinang-ayunan naman ni Yuwon. Sabi nito na ang Jiangho at ang Imperial Palace ay dapat na maging neutral sa isa't isa, ngunit ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay ninanais na gamitin ang palasyo para sa kanilang mga plano, at ito ang dahilan kung bakit niya nais na malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga ito.
Nang bigla naman na nagalit ang court lady at sinabi na kung ganun ay hindi nito hahayaan na makaalis siya dito, ang founding emperor at ang kanyang mga salinlahi ay mabait at kinikilala ang mga taga-Jiangho, at ngayon ay sinusubukan ng mga ito na magkaroon ng kaguluhan sa loob ng Imperial Palace. Sa isip naman ni Yuun na nailantad na niya ang kaunting impormasyon upang subukang linawin ang hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya, at mukhang magkaiba sila ng pananaw sa nangyayaring sitwasyon. Dagdag pa ng court lady na mukhang ang Jiangho ay kailangan ng pamumuno ng emperor, kaya naman ay sinabi sa kanya ni Yuun na sa ginagawa niya ng ito ay wala na siyang pagpipilian kung hindi ang Balan siya. Nagalit naman ito sa sinasabi ni Yuun na binabalaan siya nito, kaya naman ay sinabi niya na titignan nila kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang pagiging arogante. Matapos ay tinawag nito ang kanyang mga tagasunod at sinabi kay Yuun na ngayon ay maari na nitong iwan ang kasikatan na mayroon siya sa Jiangho, dahil ito ay ang Imperial Palace. Dagdag pa nito na sana ay makayanan niya ang paghihirap laban sa kanilang lahat nang siya lamang mag-isa. Sa sinabing ito ng court lady ay napangiti naman ang ating bida, at sinabi dito na sinong nagbigay sa kanya ng ideya na siya lamang mag-isa ang naririto. Nang bigla naman na dumating sa itaas ang mga guardian ng Heavenly Demonic Cult, kaya naman ay napalingon sa itaas ang court lady at napasabi na kung ganun ay hindi ito nag-iisa, nang bigla naman na nawala ang Grand Guardian. Matapos ay agad na lumuhad ito sa harapan ng ating bida at sinasabi na naparito siya dahil sa pagtawag nito sa kanila. Nagulat naman ang court lady dahil sa hindi man lang niya nakita ang pagdating nito sa harapan ng ating bida. Matapos ay lumingon naman ito sa kinaroroonan ng mga alagad ng court lady, at nagpalabas ng napakalakas na killing intent. Sa isip naman ng mga court maid na papatanong sila na kung anong klaseng enerhiya ang nararamdaman nila, dahil hindi nila magawang makagalaw, at ang pakiramdam nito ay parang isang pakiramdam na nalalapit sa kamatayan. Nang sumigaw naman ang court lady at tinanong si Yuun kung ang lalaking ito na ba ang kanyang alas na itinatago. Nang bigla naman na nagsalita na kung sino ang naglakas ng loob na kausapin ang kanilang Demon Lord sa ganitong pag-uugali. At napalingon ang lahat sa nagsalita at ito ay ang Left Guardian, sa isip naman ng court lady na ang inner energy ng isang ito ay hindi din ordinaryo. Nang bigla naman siyang pinigilan ng isang court supervisor at sinabi na kung tingin ba nito ay nasaan siya, dagdag pa nito na ngayon ay huminto lamang ang Left Guardian at kung hindi ito makikinig. Nang bigla naman na nagpatuloy sa paglalakad palapit sa kanya ang Left Guardian. Kaya naman sa galit nito, ay sumugod na siya at sinabi na ngayon ay hindi na niya babalaan pa ito. Sabi naman ng Left Guardian na hindi dapat nito hinahayaan na ialis ang kanyang depensa dahil lamang sa gumagamit ito ng Flame Chi, kaya naman ay sinabayan nito ang atake ng court supervisor. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng kaunting pagbitak sa espada nito. Matapos ay ipinalabas niya ang kanyang nag-aapoy na espada, sabi nito na kung gumagamit ito ng Flame Chi, ay ganun din siya. Kaya naman ay inatake ito ng Left Guardian gamit ang kanyang Sword of Crimson Fire, na kayang pumutol ng apoy. Sa nangyari ay agad naman na nabasag ang nagbabagang espada ng court supervisor, matapos ng sabayan ng dalawa ay nagsanhi naman ito ng isang malakas na pagsabog. Agad naman na napa-atras ang court supervisor sa harapan ng Left Guardian, ngunit naiinis naman ito dahil sa nagawang maputol ang isa niyang braso. Sabi ng Left Guardian na ninais niyang saksakin ito sa kanyang puso, ngunit nagawa niyang maiwasan ito, ngunit nagawa ng mga ito na matalo ang mga martial artist na gumamit ng demonic blood reversal art, at mukhang nagtataglay ang mga ito ng martial prowess na may kukumpara sa isang evolutionary realm.